ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, ilang oras na lang nga po mangyayari na ang bakbakan ni Teiji Doheny kalaban ng Japanese monster na Uya Inoue, kung saan tila parang hindi na pressure mga idol ang Irish boxer sa bakbakan na to. At sinabi ni Doheny mga idol, matapos ang kanilang weigh-in kahapon, na ang ganda daw talaga ng kanyang kondisyon ngayon. Ito na daw ang pinakamagandang paghahanda niya na ginawa niya sa kanyang buong professional boxing career. Kaya ang laki daw talaga ng kanyang tiwala mga idol, na may iuwi talaga nito ang 4 na titulo na hawak ni Inoue. Banta pa nga nito sa Japanese monster mga idol. Hindi daw siya katulad ni Marlon Tapales at Luis Neri na mga natural na bantamweight fighter. Si Doheny daw mga idol, isang legit na super bantamweight. Kumbaga ito na talaga ang kanyang division simulat sa pool pa lamang. Dagdag pa ni Doheny, kapag na-execute daw nito ng maayos ang kanyang game plan mamaya, sigurado daw ito mga idol, nakikilalanin siya na bagong undisputed champion sa boxing sports. So ano kayang game plan nito mga idol? Mukhang balak talaga patulogin ang dating kampiyon si Inoue gamit lamang ang isang suntok nito sa bakbakan. Samantala halos mahigit isang dekada na nga po ang nakakalipas, tila mukhang binabagabag pa rin mga idol ang 2 division champion na si Timothy Bradley sa controversial na panalo nito sa unang laban niya kay Manny Pacquiao. Sobrang defensive pa rin kasi nito mga boss, na ayon sa kanya siya daw talaga ang nanalo sa laban nila ni Pacman at walang lutuan daw ng nangyari sa laban. Judges daw may decision sa laban nila, kaya respetohin daw natin mga idol. Well mga idol, naintindihan naman natin si Bradley na maging sobrang defensive ito sa mga bagay na to, kahit alam natin mga idol na luto talaga ang naging bakbakan. Dahil importante talaga kay Bradley ang panalo kay Pacman mga idol. Ito talaga kasi ang nagdala sa kanya bilang Hall of Famer inductee. Mapapahiya talaga siya mga idol kung patuloy sinasabi ng mga boxing fans na luto talaga ang naging laban nito sa nag-iisang 8th Division World Champion. Sa kabilang banda naman mga idol, personal nga po na sinabi ng Saudi promoter na si Turki Al-Sheikh na pinaplano daw nito na babaan ang presyo na magiging pay-per-view sa mga bigatin na laban under sa kanyang promotion. Kapag taga-Europe ka daw na gusto mo manood ng pay-per-view, ibibenta niya lang daw ito mga idol ng €20 bawat subscription. At sa buong mundo naman daw mga idol, ibibenta niya lang ito ng $20 para maging affordable naman daw sa mga boxing fans, para magkaroon sila ng kakayahan na makabili ng pay-per-view. Ito daw nakikitang paraan ni Turki Al-Sheikh mga idol para mabuwag ang mga pirata sa mga pay-per-view boxing event. Sobrang mahal daw kasi ng pay-per-view, kaya ang iba daw ng mga boxing fans bibili na lang daw ng pirata dahil mura. Well, tiyanta natin mga idol, nakuha ni Turki Al-Sheikh ang ideya na to sa legendary promoter na si Bob Arum. Si Lolo Bob Arum talaga kasi ang may ideya na to mga idol, kaso hindi lang talaga nito magawa dahil hindi naman po pay-per-view ang kanyang mga laban sa Top Rank dahil lawak ito ng ESPN Plus. At isang magandang balita to mga idol para sa mga boxing fans. Nag-umpisa lang talaga kasi mga idol na bumaba ang market ng pay-per-view sa boxing sports dahil sa naging laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Mayweather Jr. kung saan umabot sa mahigit $100 ang bawat subscription sa pay-per-view. At simula noon mga idol, tila ginaya na ng mga boxing promoter ang magpataas ng pay-per-view prices.